Alam natin na kapag sinabing Europe, iniisip agad natin maayos na sistema, tahimik na pamumuhay, at halos walang problema. Pero paano kung sa isang maliit at mayamang bansa, may isang kwento na unti-unting nabuo sa loob mismo ng isang marangyang bahay? At paano kung ang nasa gitna ng kwentong iyon ay isang Filipina na nangarap lang ng payapang buhay? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. At mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po! Ang lugar ng ating kwento ay sa Luxembourg, isang maliit na bansa sa Europa na napapalibutan ng France, Germany at Belgium. Sa kabila ng liit nito, kinilala pa nga ito noong 2024 bilang pinakamayamang bansa sa mundo base sa GDP. Tahimik, malinis at maayos ang mga lungsod dito. Isa na rito ang Urals, isang lugar na parang napakalayo sa ingay at init ng Pilipinas. Dito napadpad si Leonida Calica. Si Leonida ay lumaki sa San Juan, La Union. Isang simpleng buhay malapit sa dagat. Hindi siya lumaking may malaking pangarap na mangibang bansa. Para sa kanya, sapat na ang tahimik na pamumuhay kasama ang pamilya. Pero nagbago ang lahat noong Oktubre 2017. Naatasan siyang maging facilitator sa isang international conference sa Maynila. Doon niya unang nakilala si Heinrich Müller, isang 55 anyos na negosyante mula Luxembourg. Tahimik si Heinrich at hindi ganoon kagaling mag-Ingles. Pero sa kabila nito, naging magaan ang usapan nila. May kakaibang koneksyon na pareho nilang naramdaman. Pagkatapos ng event, hiningi ni Heinrich ang email ni Leonida. Nagsimula sa simpleng kumustahan hanggang sa maging madalas ang pag-uusap nila. Makalipas ang ilang buwan, bumalik si Heinrich sa Pilipinas para makita siya. Hindi nagtagal, inalok niya si Leonida ng kasal. Noong December 5, 2018, ikinasal sila sa City Hall ng Luxembourg. Mula sa mainit na hangin ng La Union, napunta si Leonida sa malamig na Disyembre ng Europa. Alam niyang hindi magiging madali ang lahat. Kaya bago pa man siya lumipad, nag-aral siya ng German sa loob ng 6 na buwan. Pinaghandaan niya ang bagong mundo na papasukin niya. Pagdating niya sa Luxembourg, sinalubong siya ng malamig na hangin at isang bahay na moderno at malinis, pero hindi niya pa matatawag na tahanan. Sa unang hapunan, nakilala niya si Natalie Stoffel, ang 30 anyos na anak ni Heinrich sa unang asawa. Sa unang tingin pa lang, ramdam na ni Leonida ang distansya. Tahimik si Natalie pero halatang sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Umupo ito sa dulo ng mesa, tila sinisigurong may pagitan sila. Pagkatapos ng hapunan, may mga bulungan sa sala. Hindi man malinaw ang mga salita, ramdam ang galit sa tono. Unti-unting naintindihan ni Leonida ang sitwasyon. Hindi matanggap ni Natalie na may bagong babaeng nakatira sa bahay ng kanilang pamilya. Isang Filipina mula sa bansang hindi kasing yaman ng kanila. Para sa anak, parang hindi siya nababagay sa marangyang mundo ng mga Müller. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw. Kapag nagluluto si Leonida ng adobo o sinigang, halatang hindi ito gusto ni Natalie. May mga pagkakataon pa na tahasan siyang binabaliwala. Minsan, nag-effort pa si Leonida na magluto ng apple tart dahil iyon daw ang paboritong dessert ni Natalie. Pero hindi man lang ito tinikman ng dalaga. Tuwing bumibisita si Natalie, kasama ang asawa nitong si Victor. Tahimik ang lalaki pero mapanuri ang tingin. Madalas silang mag-usap ng pabulong sa sala. At sa dulo ng usapan, may inaabot na sobre si Heinrich. Hindi na kailangan itanong kung ano ang laman nito. Habang tumatagal, may isa pang napansin si Leonida. Parang madaling mapagod si Heinrich. Madalas nitong sabihing normal lang iyon at dahil sa edad.
Pero kahit sa gabi, kapansin-pansin ang panghihina nito. May isang bagay na naging parte ng gabi-gabi nilang routine. Isang tasa ng tsaa bago matulog. At kadalasan, si Natalie ang naghahanda nito para sa ama. Sinasabing mabuti iyon para sa kalusugan. Umabot ang kwento sa puntong tahimik ang lahat sa loob ng bahay. Pero noong umaga ng 18 ng Marso 2020, may katahimikan na kakaiba. Nagising si Leonida na walang naririnig na galaw mula sa sala. Karaniwan sa ganitong oras ay gising na si Heinrich, nagbabasa ng pahayagan o nagtitimpla ng kape. Pero ng araw na iyon, walang tunog. Bumangon siya at dahan-dahang lumapit sa kama ng asawa. Nakahiga ito ng tuwid, tila mahimbing ang tulog. Hinawakan niya ang kamay nito. Malamig, tinawag niya ang pangalan ni Heinrich ng paulit-ulit. Inalog niya ito, umaasang kikilos o sasagot, pero wala. Doon na siya nagsimulang kabahan. Dahil kasagsagan iyon ng balita tungkol sa COVID-19, pumasok sa isip niya na baka may kinalaman iyon. Pero hindi siya nag-aksaya ng oras. Tumawag siya agad ng ambulansya. Pagdating sa ospital, idineklara ng doktor na wala na si Heinrich. Ilang oras lang ang lumipas, dumating sina Natalie at Victor. Hindi maipaliwanag ang ekspresyon sa mukha nila. May lungkot pero may halong galit. Diretsahan na sinisi ni Natalie si Leonida. Sinabi nitong hindi nito inalagaan ng maayos ang ama. May mga salitang masakit, pati ang pag-uwi sa Pilipinas ay nabanggit. Sa gitna ng lahat, pinili ni Leonida na manahimik. Inisip niya na baka dala lang iyon ng matinding emosyon. Si Natalie ang nag-asikaso ng mga papeles sa ospital. Dahil sanay siya sa wika at sistema, mabilis na naayos ang paglabas ng labi ni Heinrich. Samantala, umuwi muna si Leonida sa bahay para magpalit ng damit. Pagpasok niya sa kusina, napansin niya ang tasa na ginamit ni Heinrich noong gabi bago ito namatay. Nakapatong pa rin sa mesa. Tiningnan niya ito ng mas mabuti. Sa ilalim ng tasa, may napansin siyang parang puting latak. May kakaibang marka na hindi niya maipaliwanag. Nagtaka siya, pero sa dami ng nangyayari, isinantabi muna niya iyon. Lumipas ang 2 araw ng burol, pero hindi siya mapalagay. May bumabagabag sa isip niya. Parang may kulang sa paliwanag. Noong 21 ng Marso, bumalik siya sa doktor na gumawa ng death certificate. Sinabi sa kanya na natural causes ang dahilan ng pagkamatay kaya hindi na isinailalim sa autopsy. Hindi siya rito kumbinsido. Mula roon, dumiretso siya sa isang pribadong investigador na si Emil Weber. Ikinuwento niya ang lahat, ang biglaang panghihina ni Heinrich nitong mga nakaraang linggo. Ang tsaa na palaging iniinom sa gabi, ang puting latak sa tasa. Habang abala sina Natalie at Victor sa pag-asikaso ng ilang dokumento na hindi ipinaalam kay Leonida, nakita niya itong pagkakataon para maimbestigahan ang katawan ng asawa. Isinagawa nila ang autopsy at doon lumabas ang katotohanan. May bakas ng potassium cyanide sa katawan ni Heinrich, isang kemikal na kayang pumatay sa loob ng maikling oras sa pamamagitan ng pagpigil sa tibok ng puso. Parang gumuho ang mundo ni Leonida. Ang hinalang pilit niyang iniiwasan ay totoo. May lason sa sistemang katawan ng asawa niya. Kinabukasan, bumalik siya kay Emil at ibinahagi ang mas malinaw na detalye. Ang kakaibang amoy ng tsaa. Ang pagpunta ni Natalie at Victor noong gabi bago ang insidente. Ang madalas na paghingi ng pera at ang tensyon sa loob ng bahay. Naalala rin niya na ilang linggo bago ang pangyayari, nagpakabit si Heinrich ng CCTV sa bahay para sa seguridad. Kanilang sinuri ang footage at makalipas ang 3 araw, tumawag si Emil. Sa video ng gabi bago mamatay si Heinrich, nakita si Natalie na pumasok sa kusina. Kinuha nito ang lalagyan ng tsaa. May inilabas na maliit na sachet mula sa bulsa
at ibinuhos ang laman nito sa tasa. May kasama pang malinaw na likido. Sa may pintuan, nakatayo si Victor at tila nagbabantay. Nanlamig si Leonida habang pinapanood ang ebidensya. Dala ang resulta ng autopsy at kopya ng footage, nagtungo siya sa police station. Tahimik na tinanggap ng mga pulis ang mga dokumento at sinabing sisimulan ang investigasyon. Pag-uwi niya ng bahay, umupo siya sa sofa. Halo-halo ang takot at kaba. Pero sa kabila nito, malinaw sa kanya na kailangan niyang ipaglaban ang katotohanan para kay Heinrich. Pagkalipas ng 2 araw, may tumawag mula sa pulisya. Natunton sina Natalie at Victor sa isang mamahaling resort sa Moselle Valley. Naroon sila na tila walang iniindang lungkot. Naaresto ang 2 base sa warrant of arrest. Ayon sa ulat, nagtangka pa si Natalie na itanggi ang lahat. Si Victor naman ay nanatiling tahimik. Habang mag-isa si Leonida sa kwarto, hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Gumagalaw na ang batas. Pero ang masakit, ang taong sangkot ay hindi iba kundi ang mismong anak ng lalaking minahal niya. Kinabukasan, matapos ang pag-aresto, may tumawag kay Leonida mula sa pulisya. Iniimbitahan siyang pumunta sa istasyon para sa interogasyon ng 2 suspek. Kahit mabigat ang pakiramdam niya, nagpasya siyang humarap sa katotohanan. Pagdating niya sa istasyon, dinala siya sa isang hallway na may mga salamin na hindi kita mula sa loob. Sa maliit na siwang, nakita niya si Natalie na nakaupo sa harap ng mga investigador. Tahimik ito, matigas ang mukha at parang walang emosyon. Pero nang ipakita ang CCTV footage, nagbago ang lahat. Umiwas ng tingin si Natalie. Halatang kinabahan. Maya-maya, itinuro niya si Victor at sinabing ito ang may plano. Sa kabilang silid, ipinakita rin kay Victor ang parehong video. Ilang minuto siyang walang imik, nakatingin lang sa sahig, hanggang sa tuluyan na siyang nagsalita. Inamin niya na pareho nilang pinagplanuhan ang paglalagay ng lason sa tsaa. Ang dahilan para makuha ang malaking bahagi ng ari-arian at tuluyang mapaalis si Leonida sa bahay. Habang naririnig ni Leonida ang mga salitang iyon, bumalik sa isip niya ang mga unang araw niya sa Europa. Ang malamig na pagtanggap, ang mga tinging may halong galit. Ngayon malinaw na hindi lang selos ang dahilan. Pera ang ugat ng lahat. Makalipas ang 1 araw, muli siyang pinapunta sa istasyon. Handa na raw ituloy ang kaso laban sa 2. Sa loob ng silid, narinig niya mismo kay Natalie ang pag-amin. Ayon dito, matagal na raw siyang may sama ng loob sa ama. Simula nang mamatay ang kanyang ina, pakiramdam niya ay napabayaan siya. Nang muling mag-asawa ang ama, lalo raw siyang nakaramdam na naisantabi. Sa isip niya, kinuha ni Leonida ang atensyon na para sa kanya. Unti-unting napuno ng galit ang puso niya. Sa tulong ni Victor, gumawa sila ng plano. Aalisin si Leonida at kukunin ang lahat ng maiiwan. Ilang linggo ang lumipas, umabot sa korte ang kaso. Dahil malinaw ang ebidensya at may pag-amin na, naging mabilis ang proseso. Noong 25 ng Abril 2021, sa harap ng hukom, hinatulan sina Natalie at Victor ng tig-30 taon na pagkakakulong. Habang binabasa ang desisyon, walang reaksyon si Victor. Si Natalie naman ay tila hindi pa rin makapaniwala sa sinapit. Sa labas ng korte, huminga ng malalim si Leonida. Sa wakas, may hustisya. Pagbalik niya sa bahay, kakaiba ang pakiramdam. Tahimik na muli ang bawat sulok. Wala ng tensyon, wala ng bulungan, pero naroon pa rin ang alaala. Isang hapon, habang inaayos niya ang mga dokumento sa dating opisina ni Heinrich, may napansin siyang maliit na sobre sa loob ng drawer. Binuksan niya iyon. Isang liham ang nasa loob, sulat kamay ng kanyang asawa bago pa sila ikasal. Sa sulat, sinabi ni Heinrich kung gaano siya kasaya nang makilala si Leonida.
Ayon sa kanya, nagbigay ito ng bagong sigla sa kanyang buhay. Inamin din niya na alam niyang hindi maganda ang relasyon nila ng anak niya at sinubukan niyang ayusin iyon sa pamamagitan ng patuloy na suporta. Kasama ng liham ang huling habilin kung sakaling may mangyari sa kanya. Kinabukasan, nagtungo si Leonida sa abogado ng asawa. Ipinakita niya ang sulat at hinanap ang opisyal na dokumento. Nang buksan iyon, malinaw ang nakasaad. 80% ng lahat ng ari-arian kabilang ang bahay, negosyo at mga bank account ay nakapangalan kay Leonida. Ang 20% ay para sana kay Natalie. Ngunit dahil sa hatol ng korte, automatikong napunta rin iyon kay Leonida. Hindi niya hiniling ang kayamanan. Ang nais lang niya ay simpleng buhay at pamilya. Pero iba ang naging takbo ng kapalaran. Lumipas ang mga buwan, nanatili siya sa Luxembourg. Paminsan-minsan ay umuuwi siya sa La Union para dalawin ang pamilya, pero bumabalik din siya sa bahay na puno ng alaala. Doon niya nararamdaman ang presensya ng lalaking tunay niyang minahal. Unti-unti niyang binuo muli ang sarili. Mas pinaghusayan niya ang German. Nagsimula siyang tumulong bilang translator para sa mga Pilipino at mga dayuhan na nahihirapan sa wika. Doon niya nakita ang bagong layunin. May plano rin siyang mag-ampon balang araw o kaya ay dalhin ang isa niyang pamangkin upang may makasama siya. Sa kabila ng lahat, pinili niyang magpatuloy. At sa puso niya, nananatili ang alaala ni Heinrich. Isang pag-ibig na dumaan sa unos, pero totoo hanggang sa huli.